Magandang hapon ulit mga kapatid. Kami po ay nag-iimbita sa inyo lagi. Everyday. Grace everyday po. At alam ko po na kayo po ay sumusubaybay sapagkat tayo pong lahat ay naka-quarantine. At alam ko na lahat tayo ay hindi makadalo sa mga pagtitipon. Pero ang kagandahan nito ay sa ganitong paraan ay napapaabot natin ang salita ng Diyos sa isa't isa at nagkakaroon po tayo ng sharing o devotional, no? Tayo po'y patuloy na sumubaybay at upang tayo pagpalain ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Nagpapasalamat po kami sa inyo, Panginoon. Sa bawat araw, sabi nga, anumang aming kalagayan, Panginoon, ay dapat namin ipasalamat sa iyo, Panginoon. Ano man ang aming ginagawa ay para sa karangalan mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, ngayong hapon. Pagpalain mo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating paksa po, mga kapatid, ay patungkol sa Sabat o araw ng pamamahinga. Sapagkat minsan ito po ay kailangan po natin daanan upang magkaroon po tayo ng mga kaalaman at makatulong din po sa atin. Ang araw po ng Sabat o araw ng pamamahinga ay sa atin po kasi ang pitong araw natin linggo dahil Lunes po kung magsisimula yung araw. Pero po sa kalendaryo po ng mga Hudyo, nagsisimula daw po ang kanilang araw po ay linggo, ang pinakasabat po nila ay Sabado. So iba po kasi yung kalendaryo nila sa kalendaryo ng mga Pilipino. Hindi po pare-pareha sa mga kalendaryo. Kaya nga po sa atin, linggo natin ito mas maraming ipinagningilin, no? Sabi nga, no, ino-observe, isinasagawa yung araw ng pamamahinga linggo sapagkat nakakapag-rest sila, umaatin sila ng mga gawain. Pero nga po, sinasabi po natin sa mga Hudyo po, nagsisimula po sila ng araw ng linggo, nagtatapos sila ng araw ng Sabado. Pero ang pag-uusapan po natin ay yung sino ba ang tunay na kapahingahan. Bagamat merong, sabi sa Mark chapter 3, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Ginawa ang Sabat para sa tao. Hindi po ginawa ang Sabat para sa tao. Hindi po ginawa yung tao para sa Sabat. Halinaw po 'yon, no? Hindi po ginawa ang tao para sa Sabat, kundi ginawa yung Sabat para sa tao. Sabi, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Alam niyo po, lahat po tayo ay napapagod. Kahit naman po yung ating mga appliances ay pinagpapahinga po yan. Kasi kung yan ay hindi mo pagpapahinga, madali pong masisira yan. Lalo na po ang tao. Ang tao po napapagod. Kung ikaw po ay nagtatrabaho at ang trabaho mo ay pisikal, talagang gumagamit ka ng halos buong katawan mo ay gumagalaw, ay kailangan talaga meron kang kapahingahan, meron kang pahinga sapagkat sinasabi po ng mga trabahador, no, baka ikaw ay ma-over fatigue sa labis na pagtatrabaho. Alam po natin na meron po tayong tinatawag na kapahingahan o araw ng pamamahinga. Pero iba po talagang, ewan ko kung ino-observe po ito, minsan halos buong isang linggo. Sabi nga nila yung mga taong walang pahinga sapagkat ayaw nila magpahinga, gusto nila kumita ng pera para sa kanilang pamilya. Yung iba nga po, yung gabi ginagawang araw. At yung araw, yung iba naman ay sa araw talaga nagtatrabaho. Pero yung hindi kaya magtrabaho sa araw, lalo na sa gabi, kung sila po ay magdamagan, ginagawa po nilang araw yung gabi sa pagtatrabaho. At ito po yung sinasabi natin, kailangan ng kapahingahan. Dito po sa Matthew 11, verse 25 to 30, tinutukoy po dito, sabi dito, lumapit kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Iniimbitahan niya
Sino man sa atin, ang bawat individual, na lumapit sa Kanya upang maranasan yung kapahingahan. Yung tunay na Sabat. Sabi rito, sa Matthew 11, lumapit kayo sa akin, verse 28 po, kayong lahat na napapagalat na bibigatan, sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingayin ko. Ang ating Panginoon ay alam niya yung nararanasan ng tao. Especially kapag ang tao ay pagod na sa paggawa ng kasalanan. Minsan walang tigil. Ang tao napapagod. Na-stress ang tao. Pero ang Panginoon, minsan pa sinabi dito, sa verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. So, ito naman po ay kapahingahan para sa ating kaluluwa. Bukod sa napapagod na yung ating pisikal, yung ating kaluluwa ay napapagod din. Sapagkat ang tao, kung siya ay wala siyang kaalam patungkol sa salita ng Diyos, patuloy siyang ililigaw ng kasalanan. Kasi wala kang pinagbabasihan para kung ano yung mga dapat mong gawin. Ang salita po ng Diyos ganun nagbibigay ng instruction. So kung wala po tayong pinagbabasihan at kung ang ating pamumuhay ay sarili lang natin, sariling pamamaraan, sariling diskarte, mapapagod po tayo. Bukod sa ating pagtatrabaho pisikal, tayo po ay mapapagod. Meron po kasing pinapaliwanag dito pero medyo mahaba po ito kasi tatalon po ito sa 12 ng Mateo. Ito naman po ay patungkol sa katanungan tungkol sa araw ng pamamahinga. 12 hanggang chapter 12, kasi dire-diretso po ito, magkakasama po itong topic na to 12, 1 to 8. Ito po yung tinatanong ng ating Panginoon ay kasama niya ang mga alagad. At sila'y nadaan sa triguhan. Yung trigo po, yun po yung ginagawang harina. Sabi po dun sa talaan ng mga salita. Ito po yung butil na pwedeng kainin. At nadaan ng ating Panginoon, sapagkat sila'y naglalakad, siguro pagod sila, nagutom yung mga alagad, sila'y nangitil, sabi doon na parang pumita sila ng mga trigo at kinain. Sa kanilang paglalakad ay kasama po nila yung mga Pariseo. May nakakita po. At ayun po ay araw ng pamamahinga. Inoobserbahan po kasi, ang araw po kasi ng pamamahinga sa mga Hudyo, wala pong gawaing ipinahihintulot. Ito po ay kailangan physical rest ka talaga. Kaya yung napaka-simpleng ginawa lang ng mga alagad na nangitil o namitas ng trigo ay pinuna ng mga Pariseo. Ang mga Pariseo ay napaka-stricto nila pagdating po sa kautusan na to. Ito po ay kanilang ipinatutupad. At sabi na, naaayon ba yung ginawa ng mga alagad mo na araw ng pamamahinga? Sabi po rito, ito po, basahin ko po Sa verse 2 po, sabi rito, nang makita ito ng mga Pariseo ay sinabi sa kanya, tignan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad, bawal yan kung araw ng pamamahinga. So sumugot ang ating Panginoon sa verse 3, no? Sabi ng Panginoon, hindi nyo ba nabasa yung nangyari kay Haring David? Siya po at ang kanyang kasama ay pumasok sa templo at nagutom sila at kinain nila yung tinapay. Yung pong tinapay na yung bawal pong kainin kapag hindi ka po saserdote. Hindi po dapat pinapakialaman yun. Pero si David po kinuha niya yung tinapay, kinain niya at binigay niya yung mga kanyang kasamahan. At ganun din po yung kay Moises, sabi ng ating Panginoon. Yung mga saserdote daw ay lumalabag tuwing araw ng pamamahinga, pero hindi nila ipinagkakasala. Ang sabi ng Panginoon. Sa 12 verse 5, sabi dito, hindi ba ninyo nababasa ang kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote?
sa templo, gayon man hindi nila ipinagkakasala yun. Sinabi ko sa inyo, narito ang isang higit na dakila kaysa templo. Tinutukoy ng Panginoon yung kanyang sarili. Narito ang higit na dakila kaysa sa templo, ang ating Panginoon. Hindi sana ninyo hinahatulan ng mga walang sala kung alam niyo ang kahulugan na ang salitang ito, habag ang ibig ko at hindi hain. Habag ang ibig ko at hindi ahahain. Mga kapatid, sa araw ng pamamahinga, ang mga Pariseo, kung siguro merong taong naghihingalo at tutulungan mo, sasabihin nila sa iyo na bawal yan, araw ng pamamahinga. Ito po, napakasimple lang ng ginawa ng mga alagad. Sila po ay nagutom. Siguro sa kanilang paglalakad ay sa haba ng kanilang paglalakbay, nagutom sila at kailangan nilang kumain kahit pantawid gutom lang. Ito po ay pinuna. Pero sabi ng Panginoon, hindi naiintindihan ng mga Pariseo yung ibig itukoy ng Panginoon. Sabi, habag ang ibig ko at hindi hain. Alam niyo po, yan po ang ipinarito ng Panginoon. Ang bawat pinagagaling ng Panginoon ay hindi naman po nakakasunod sa kautusan yan. Yung mga bulag, yung mga ketungin, wala po silang alam sa kautusan. Pero ipinaranas ng Panginoon yung habag. Kaya sabi rito, habag ang ibig ko at hindi ay sapat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Mga kapatid, ang mga Pariseo, iniisip nila na makapaghandog sa Panginoon o maipatupad. Doon kasi po sila bumabase sa lumang tipan. Nasa harapan nila ang higit na dakila kaysa sa templo, sabi ng ating Panginoon. Pero sila po ay kine-question po nila. So, pagkatapos po niyan, dito sa 12 verse 9 to 14, ito naman po, araw din po ito ng pamamahinga, pumasok ang ating Panginoon sa sinagoga. At mayroon po isang lalaking patay ang isang kamay. Ito po ay araw ng pamamahinga. At muli po, sabi rito, sabi ng Panginoon, sabi ng mga taong nakakita, naayon ba sa kautusan na magpagaling sa araw ng pamamahinga? Sumagot siya, kung ang sino man sa inyo ay may tupang nahulog sa balon kung araw ng pamamahinga, hindi ba niya ito iaahon? Sa ibang kasulatan po nakalagay na ano ba ang naaayon sa kautusan? Ang magsagip ng buhay o pumatay? Ang magligtas o ipahamak ng isang buhay? Masigit ang namahalaga daw ang buhay kaysa sa tupa. Kaya sabi ng Panginoon, naaayon sa kautusan, naaayon ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. Naaayon, ibig sabihin pwede. Pero sa mga Pariseo, hindi po nila ito kinikilala. Kaya sabi rin po rito, higit na mahalaga ang isang tao kaysa isang tupa. Kaya naaayon sa kautusan ng gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. Pagkatapos sinabi niya sa tao, iunat mo ang iyong kamay, at iniunat nga nito ang kanyang kamay at gumaling. Umalis naman ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano siya ipapapatay. Kung mga kapatid, ang Panginoon ipinapaintindi ng maigi sa mga Pariseo. Sapagat sila po ay laki sa kautusan. At kinikilala po nila dapat ipangilin ang araw ng pamamahinga. Huwag gumawa. Isipin niyo, sabi ng Panginoon, kung nahulog nga naman ang iyong tupa sa balon, sa araw ng pamamahinga, titignan mo lamang ba ito? Kung may isang tao, halimbawa, may isang taong mamamatay na, naghihingalo sa araw ng pamamahinga, titignan mo lang ba siya? Kaya sinabi ng Panginoon na ayon ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. Kaya nga po kanina, balikan po natin, sabi doon, itinakda ang araw ng pamamahinga o Sabat para sa kabutihan ng tao. Hindi ginawa ang tao para sa Sabat. Ginawa ang Sabat o araw ng pamamahinga para sa tao. Yan po yung sinasabi. Kaya nga pa, mula dun sa chapter 11, lumapit kayo sa akin, kayo na napapagal at nabibigatan, sabi ng Panginoon. At sumunod ay pumasok siya sa templo
At pero ang nangyari ay siya po ay pinupunan ng mga Pariseo. Hindi po siya tinitigilan. Talagang hinahanapan siya ng paraan para masilo. Pero mga kapatid, pinaliwanag ng Panginoon. Naaayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti kahit sa araw ng pamamahinga. Yun po yung ating sinasabi rito sa chapter 11 hanggang chapter 12, 9 to 14. Pinagaling niya yung lalaking patay ang isang kamay. Isipin niyo mga kapatid, pinagaling niya na. Pinupuna pa rin siya ng mga Pariseo. Talagang sa Biblia po, mapapansin niyo lagi sila po ang mababasa niyo, kung hindi iskriba, mga Pariseo. Sila po ay mga Hudyo. Sila po ay mga kumikilala sa lumang tipan. Pero hindi po nila naiintindihan. Sabi ng Panginoon, habag ang nais ko at hindi hain. Kaya bago tayo mag-end, paliliwanag ko po sa inyo ang habag. Kung mapapansin niyo, lahat ng pinagaling ng Panginoon, ito po ay kinahabagan niya. Sa Roma, sabi doon, hindi sa pagsisikap ng tao. Hindi dahil sa galing niya, kaya siya sa kanyang ginagawang kabutihan, kaya siya pinatawag. Sapagkat yun ang nais ng Panginoon, mahabag. Mahabagin po ang ating Panginoon. Lahat po tayo ay gustong iparanas ng Diyos yung kanyang habag. Siguro mayroong magtatanong na bakit naman meron tayong COVID-19 ngayon kung habag ang gustong nais ng Panginoon. Alam niyo po, yan po ay may paliwanag po dyan mga kapatid, kaya lang po masyado na po maigsi yung oras natin. Ganun pa man mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, ang Panginoon, kung gusto tayong lipulin ng Panginoon, katulad ng ginawa niya nung panahon ni Noah, kayang-kaya tayong lipulin ng Panginoon dahil lang sa sakit na yan. Kaya po tayong pestehin yan. Pero ang Panginoon po ay mahabagin. Gusto ng Diyos na tayo lumapit sa Kanya at magsisi at magbalik loob sa Kanya. Yun lamang po mga kapatid. Salamat po. At tayo po yung manalangin. Salamat po Panginoon sa araw na ito. Salamat po sa iyong sa inyong presensya, sa inyo Panginoon na nagbigay sa amin ng katunay na kapahingahan. Pagpalain mo po kami at maranasan po namin ang kapahingahan ng aming kaluluwa sa pamamagitan mo Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.